Kat Den updates, abay Catherine Bernardo, aprobado na ang pagpunta sa bakuran ni Alden Richards ng isang Catherine Bernardo. Ano nga ba ang mga good news na hatid ng Kat Den? But before that, if you haven't subscribed yet, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo tuluyang magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much. And of course, syempre po kapag po tayo may ihahatid po tayong good news for today's video na talaga namang magbibigay ng excitement sa lahat ng mga legit Kat Den fan. Dahil ngayong araw ay finlex ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang new haircut na tila baga meron po talaga siyang pinaghahandaan. At the same time, meron pong good news na hatid, no? Ang ilan sa mga according po sa news, mas nadagdagan pa po yung mga black time screening. At hindi lang yun, very ano po ito very historical, another historical moments para sa Kat Den dahil ngayon lang to ginawa. Sabi nga first time daw din ginawa ng Star Cinema na parang nagkaroon ng advance screening para po sa ay advance sa ticket selling para sa lahat ng mga manonood. And this time, meron din pong kakaibang ginawa ngayon ang mga sinihan para lang po dahil sa sobrang taas ng demand ng pagkakaroon po ng black screening sa unang araw pa lang po ng Hello Love Again. And ginawa na po ng mga Kat Den fans, of course, dahil ayaw natin na mahuli at makipagsiksikan, bumili na tayo ng mga advance ticket. Pero this time, here, the very first one to watch and enjoy the midnight screening of Hello Love Again at your favorite Mega World Cinemas on November 13, 12:08 midnight. Madaling araw, grabe. Ibig sabihin pala, nung November 13 na yon, yung succeeding succeeding days prior to that prior to November 13, pagpasok po ng alas 12 ng madaling araw, meron pa black screening na umpisa pa lang, ilang minuto pa lang ang nakakalipas, 'di ba? Kasi midnight to ibig sabihin November 12 papunta ng November 13 kasi 12:08 midnight, ibig sabihin madaling araw po yan, so umaga na yon. So this time meron pong pa black screening, so hindi na po mag-uunahan yung iba, kaso nga lang 12:08 midnight nga talaga. Pagputok po ng alas 12 ng November 13, meron na pong laman ang sinihan. Ganon po katindi yung effect po ng Hello Love Again. Grabe yung mga cinemas na yun, di ba? Pumapayag sila. Yung Mega World Cinemas, pumapayag sila na buksan yung sinihan ng kahit ng ganong oras. Samantalang wala pong mga cinema na gumagawa noon dahil syempre medyo delikado, 'di ba? Pero pinaka-good news sa lahat na aprobado na po na si Miss Catherine Bernardo ay tatapak dito sa territory ni Mr. Alden Richards. Ayon po sa report, kahit ayaw ng ilang kafamilya fan na hindi mapipigilan ang pag-guest ni Catherine Bernardo sa mga show ng GMA7 dahil magpupromote siya ng movie nila ni Alden Richards sa Hello Love Again na showing na sa November 13, 2024. And expect naman daw na sa Fast Talk with Boy Abunda ang unang magigest si Catherine, pero in-announce si Dingdong Dantes na kabilang sa guest this October sa Family Feud, ang game show na ino-host niya sa GMA7 si Catherine. Wala pa nga daw di umanong nabanggit na date si Dingdong kung kailan ang schedule guesting ni Catherine at hindi pa nga yata nakapag-taping ng kapamilya actress. Pero dahil sa announcement na yun ni Dingdong, marami nang natuwa at looking forward sila na mapanood siya sa show ng Kapuso Network. Pagbabalik daw ito ni Catherine sa GMA7 dahil nung bata pa siya ay nakasama siya sa cast ng Endless Love na gumanap na yang Marian Rivera. Marami ang nag-request ng reunion project ni na Marian at Catherine, pero mukhang sina Dingdong at Catherine ang mauunang magka-reunion. Si Dingdong ang leading man ni Marian sa series na yon at kahit wala silang eksena ng aktor, masasabi pa rin magkasama sila sa nasabing serye. Malay natin at sumusunod na reunion ni Marian at Catherine, nabanggit naman na may kapamilya fans ang hindi pabor na guesting ni Catherine sa GMA. Hindi nga lang ito mapipigilan dahil co-produce ng Star Cinema at GMA Pictures ang pelikula sa direktor ni Cathy Garcia Sampana. Hindi rin nabanggit ni Dingdong kung makakasama ni Catherine sa pag-guest sa Family Feud si Alden. Siguro naman
naman pagsasabayin sila ng kapuso actor pati ng ibang cast ng nasabing pelikula. Imposible naman po na hindi sila pagsamahin kasi pelikula nila yun eh. Pero most exciting part is magki-guess itong si Miss Catherine Bernardo dito po kay Mr. Boy Abunda sa kanya pong pastok. So that's very exciting. At pinayagan na po no ng ABS-CBN at ng Star Cinema yung itong si Miss Catherine Bernardo na tumapak dito po sa bakuran ng GMA. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento o reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo ng inyong mga komento. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Len Banting. Sabi niya si DJ kahit kailan kasinungalingan ang naging interview niya noon. At ngayon, kaya sayang lang iduluhin siya. Siya, totoong mabait, gawa-gawa lang, pagiging mabait at gentleman sa harap ng tao. Ayan, so ito po ay opinion ni Ma'am Shirley Banting. So parang sinasabi niya na hindi niya nakikita ng sincerity, no? Pero syempre, let's give them the benefit of the doubt. Huwag tayo masyadong maghusga dun sa tao kasi personally, hindi naman natin siya kilala. Maaari nagkamali siya sa isang parte ng buhay niya, pero hindi po ibig sabihin no, nahuhusgahan na natin yung buong pagkatao niya. Diba? So, let's be positive here. And of course, sabi ni Ma'am Raquel Versosa, para sa GMA, actually in demand at maging talaga si Alden na aktor, magaling na aktor. Kaso dapat, huwag nyo namang patayin si Alden sa kakatrabaho. Bigyan nyo rin naman yung ibang artista nyo ng chance. Hindi lang sigurong magreklamo ni Alden pero napapagod din yan. Nasa GMA minsan ang problema, pinapatay sa pagod yung artist nila. Actually, I got your point, Ma'am Raquel, kasi may mga artista kasi from GMA na nag-switch sa ABS-CBN dahil ganyan nga sila. Pero ang tanong ko lang, do they have the right to na tumanggi dun sa mga projects? Kasi parang ang alam ko kasi ngayon sa pagkakaalam ko ngayon, may freedom po sila to choose kung katanggapin ba nila yung project or not. And of course, another, sabi ni Mr. Renato Sayas, stumble post ni Daniel on IG, baka hindi masyadong bago yung interview niya, pero sinasabi ni Daniel na hindi pa rin niya malilimutan si Kat yung adventure nila together at marami nga mga bagay na pinagsamahan for 11 years. Looking Daniel eyes even on screen, hindi mo makikita yung sincerity. Wala talaga iba ang lumalabas sa bibig niya sa nakikita sa mukha niya. Ayun, so ganito naman yung naramdaman ni Mr. Renato Sayan habang pinapanood. Siguro po nagkaroon or nagmamarka na lang tong mga ganitong perception natin nung nagkaroon na ng issue, diba? And of course, sabi ni Ma'am, hello Madam Darets, pinapanood ko naman ang Pulang Araw. Okay naman ang acting ni Alden Sa ganoon ang role niya mas magaling pa rin si Alden kesa kay David Lichauco. Saka nakakapagod naman talaga yung mga role nila. Lalo ni Alden, di nga daw nagpapadouble si Alden Kaya naman siguro si Alden yung mga schedules niya. Kasi di niya nagrereklamo or nagkakasakit. Tama lang naman siguro. But this coming mall tours, promotion nila, malamang nakakapagod yun. Good luck na lang po Kat din sa mga schedules nyo. Stay healthy and more power. Same to you, Miss Dareds. Thank you sa walang sawa sa pag-update sa amin. True. Alam niyo kung ako po yung nasa kalagayan ni Miss Catherine, ni Mr. Alden Richards, makakaramdam ako ng matinding pagod, 'di ba? Kasi nakita niyo naman po yung schedule niya, 'di ba? Nakita niyo po kung gaano po katindi yung mga schedules at punong-puno ang schedule ni Mr. Alden Richards. At the same time, katulad ng sinabi ng isa sa mga viewers natin na parang 'di ba, parang wala nang pahinga. Biruin po ninyo, alam naman po nila na meron pong nagte-taping, alam nilang nagte-taping. Pero bakit pinapunta pa nilang ibang lugar? And of course, sabi ni Ma'am Dan Vergara, nanonood ako ng Pulang Araw. San banda na mas magaling si David kaysa kay Alden? Magaling din naman si David. Kasi lahat naman ng Pulang Araw ng mga artista ay magagaling umarte. Kahanga-hanga lahat, pero never masasapawan si David, si Alden. Pwedeng mapantayan, pero never masapawan Kat din lang talaga, parehas magaling, kaya deserve maging number 1 love team ng Pinas. Yan. Gusto ko yung sinabi ni Sir Dan Vergara na pwede siyang mapantayan, pero never siyang masasapawan. I like it. Sabi ni Ma'am Shirley,
Very well said, Ma'am Darets. Knowing Alden how professional at passionate kung anong responsibilidad at trabaho meron siya. Mapelikula, product endorser at personal niyang business. Sa tagal niya sa pelikula, sa pag-handle ng kanyang mga businesses, panigurado alam niya ang dapat niyang gawin. Kung anong nakasalalay, kung makukulang siya or hindi, may bibigay ang best niya. Alam niya yon, alam natin yon. At sa mga support system ni Alden like this network, PR team, glam team, his manager, alam din nila almost all the time ang mga dapat din nilang gawin for Alden for sure. Tama naman, 'di ba? At ang pinakamaganda kay Alden Richards, never po talaga siya nagreklamo when it comes to work. Talagang imbis na magreklamo, pinagpapasalamat niya lahat kahit pagod na ang isang Alden Richards. And katulad na sinabi ko nung last updates ko sa inyo na kahit po nakikita natin na sobrang puno ang schedule niya, never pong nabanaag or nagbago yung kalibre ng kanyang pag-arte. Ganun pa rin naman same lang po sa lahat ng mga projects na meron siya. And of course, sabi niya, for Alden for sure hindi sila gagawa ng hakbang na sisira sa karir na Alden o kay Alden mismo, di po ba? Kasi kapag ginawa nila yon, pati yung mga business nila, yung mga kikitain nila, peligro, hindi sila tanga for sure. Huwag mo sanang mamasamain sila ng gusto to the extent na halos patay na nila sa trabaho si Alden. Ang kalusugan ni Alden ang top most na dapat alagaan ng mga nabanggit kong support system ni Alden. Give enough rest, healing time, moment kay Alden para may time makapag-recharge ng mga gayon. As expected as always na ay maibigay or maibibigay ni Alden and the best niya sa lahat ng kanyang ginagawa, di po ba tama? And everybody wins. Mapagpalang araw, Huwebes sa inyo, Ma'am Darret. Salamat din po sa pagbibigay balita tungkol kay Kat din. And God bless. Ayan, tama po yung mga sinabi ni Ma'am Shilino. We are here para po talagang, kaso nga lang syempre, yun nga, may mga ano yan it's for Alden talaga siya po rin talaga yung magde-decide if he's going to accept the projects, diba? At kung talagang pagod na siya, pwede siya magpahinga, diba? Gano'n naman po yun And another, sabi ni Ma'am Floras, Kilo, dapat tapusin hanggang December na lang pulang araw. Pero kung ipapasok si Kat, lalong maraming manonood na pulang araw dahil nasa kasikatan ng Kat din. Yan naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And of course, sabi ni Miss Asuncion Padunan, hindi kumukupas ang kasikatan ni Alden habang tumatagal at nagkakaedad siya, nananatili ang kinang ng bituin niya at lalong kinikilala ang pagiging mahusay niya bilang aktor. Ang magpahinga mga bashers kasi habang binababa at pinipintasan si Alden, lalong umaangat ang karir niya. Inggit lang sila. Very true. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!